For today's video guys, mag-unbox tayo ng printer. Ito is sa mga legendary printer brand ni Epson. So most of crafters dinidream na magkaroon nito, and marami na ring mga home crafters na meron ito. So yan, nabili natin yan sa online apps. So ito nakuha natin ng pay later na walang interest, talagang inabangan natin. It's 1 year in the making. And nakuha natin ng maximum discount siya. Talagang inabangan natin yung yung pagbagsak ng presyo nito. Pero ngayon mahal pa rin siya. So ito nga yung model na to is si Epson L5290. Ayan yung itsura niya. Medyo patayo pa yung pagbukas natin. So itong Epson printer na to, may kasama na tong 4 na bote nung isang set talaga siya nung dye ink. So yun yung original ink niya. So yan si L5290. Ang kagandahan ng printer na to, kaya nagustuhan ko ito, is 4-in-1 na to. And talagang siya, cost saver. So kung naghahanap kayo ng performance na printer at matipid, kasi to, eco tank to so kung ikukumpara mo sa mga mahal na cartridge, actually yung nito, yung original ink na to, it will takes up to 1 to 3 years bago maubos yan, kasi pumapalo ng more than 8,000 ng nito pages na mapiprint mo sa block So yun nga, mayroong 4 na main features ito. So meron siyang fax, may siyang photocopy, meron siyang scan, and Wi-Fi directo. So hindi mo na kailangan ng router. So pwede po kayo mag-print through mobile phone lang. So kung gusto nyo guys, lalagay rin tayo ng link dyan sa baba sa comments. So ito yung yung pinaka guide niya. So yun una nyo makikita. Itabi muna natin yan. Tapos yan, protected. Maganda yung pagkaka-deliver ni delivery guy. Talagang okay yung karton, walang dent. And kahit magka-dent niya, meron naman siyang protective styro sa loob. So yan yung original ink niya. Pero this time hindi ko siya gagamitin dito, kasi ang gagamitin ko rito is yung pigment ink. Kasi yung pigment ginagamit natin sa mga project natin. So baka ilipat natin yung original ink sa ibang printer natin. So yan guys, lalabas natin yan. Actually ang kagandahan nitong si L5290, compact ito mayroon siya, 'di ba, photocopy, may Xerox, may scan, may fax, pero compact to, kahit ilagay nyo lang to sa gilid ng kasi maliit lang siya kung titingnan mo. Pero performer to. Kung maingat ka nga lang, tatagal ito sa'yo. So once again, isa to sa mga dinidream na mga kasi sa niya, sa uses niya. Sa eco tank pati, talagang mostly ng mga eco tank talagang matipid. Yun yung mga pinaka kasi to perfect for small business and sa offices. Ang kagandahan ng Epson na to. So yan, pinakita natin uli yan, parang bumalik lang tayo dun sa video, kasi ito yung isang video na to is yung another side ng camera. So yan, yung isa na sa top, ito naman yung sa side. And isa sa mga nagustuhan ko rin dito is yung DPI niya, yung tinatawag na sa pag-i-scan, mataas talaga yung resolution nito. Kung compare mo dun sa mga ibang brand na mga kilala katulad ni Canon, kung i-compare mo yung kasing level nito, ang baba ng nila yung resolution ng scanning. Ito napakataas na, sa maximum ang resolution nito. Ang magiging mo lang rito, usually ng mga comment ng ibang mga user is medyo mabagal daw yung scanning, yung sabi nila. Pero sa scanning kasi hindi naman talaga nun kabilisan, kasi bihira rin naman nagpapa-scan. Kasi itong na to, yung scanner nito, pwede mong scan siya diretso and lalabasin without saving. Pwede mo rin siyang scan to PDF na isa-save mo yung niya, yung copy sa computer mo.
So ano rin to, borderless, and side by side din yung sinasabi nila, pero hindi siya automatic, kailangan mo i-flip siya, parang gano'n kung gusto mong yung parang side by side printing. So yun sa halaga nito, sa ngayon pumapalo pa to ng nasa 13, minsan yung iba medyo pricey, nasa 16 pa nga eh, pero ito nakuha lang natin to ng 11k. Tapos ang kagandahan pa, nakuha natin siya ng without interest. So yan, talagang pag Epson talagang brand, talagang kilala yan sa mga printing. So hindi ka mapapaya kay Epson. Kahit yung mga pinakamaliliit nilang printer is magaganda. Ang magiging isang challenge mo dito kay L5290 is pag mag-print kayo na makakapal, yun magiging challenge. Talagang makikita nyo yung bakat ng shark teeth dun sa nyo, especially kapag ang piniprint nyo is yung shiny na glossy na photo paper. Pero kung gagamit lang kayo ng mga matte, mga ganun, hindi mo makikita, hindi mo mapapansin yung yung parang roller. Dito kasi pag nagprint ka ng mga 200 GSM higit, talagang makikita mo yung bakat. Ito nga, yan, mayroon siyang user friendly yung nito, yung itong nilang LCD, yung pinaka niya, board. Yan, andyan yung mga numbers. Ang isang comments lang rito ng mga ibang user is maliit yung LCD niya. So kapag malabo-labo bata mo, lalapitan mo siya. So ganun ako, tinitingnan ko nga eh. Yun lang yung challenge mo, isa sa challenge rito is yung LCD niya napakaliit. So dapat nilaki-laki nila. Tapos ito yung sa side na sa kanan, yan naman yung tank. Nahuhugot yung niyan, yung pinaka tray. Tapos yung rear niyan, yung lagay ng papel, nasa up to 100 page na paper pwede nyo ilagay. Tapos isa pa sa magandang features niya is yung ADF, yung auto feeder niya sa ibabaw. So kung nag-i-scan kayo ng multiple pages, isasalpak nyo lang sa ibabaw yan, dyan sa pinakaibabaw. Kasi kung yung iba kasi yung dituklap, yung walang feeder, paano kung may ini-scan ka na 10 page. So maya ang ang tawag dito, tuklap nung bukas nung pinaka flatbed. Ang kagandahan rito is may ADF siya sa feeder. So lagay mo lang yung 10 page diyan. Tapos scan mo lang, dire-diretso na mag-scan yan. Yun sa isa sa magaganda. Ito kasi si Epson L5290, nakukumpara siya sa Toyota Corolla eh. It's not flashy pero dependable and durable. 'Di ba si Toyota ganon? Hindi siya ganon ka flashy pero talagang dependable si Toyota Corolla. So naikukumpara itong si L5290 doon. So matipid na. So kung naghahanap kayo ng talagang matipid at performer na printer, ito na 'yun. Nasa 33 per minute ang nito eh, ang print nito eh, ang bilis nito eh. Tapos sa naman sa color, nasa 15 pages per minute. So yan, para malaman nyo gumagana, i-on nyo lang yung power na yan. So ayan yung LCD.